Hey guys! Welcome back to my channel. Ang video po natin for today is about paano malalaman kung scam ang perang pinadala sa inyo sa inyong GCash account. So this is an updated version 2025. So, as I mentioned guys, this is the updated version dahil meron na po akong dating in-upload dito at sa ilang years na rin po yun, kaya naisip ko lang na i-update itong video na ito dahil until now, sobrang dami pa rin pong nagme-message sa akin about dito sa topic na ito. So, hindi lang po sa GCash, pwede rin po ito sa Maya, sa other bangko. So, almost similar din po yung case. Guys, so, kung kayo ay dati na sa aking channel, you will know na meron po akong scam alert playlist. So, dati na po ako nakapag-upload ng similar topic. So, ito ay in-upload ko lang po dahil until now, marami pa rin po akong natatanggap na questions at comments about sa perang pinadala sa GCash. So, kung ito na po ang nangyayari sa inyo, please stay tuned and watch the video until the end. So, una, bakit nga ba ito nagiging scam? So, usually, ang first sign ay ang mga tao na ito ay unang nagme-message sa inyo. So, sa iba't ibang platform. So, katulad ng Messenger, Facebook, sa Gmail, sa Telegram, I think, and then TikTok, sa Instagram. So, you know, they use different platforms to contact you. So, usually, like I said, ginagamit nila yung tinatawag na phishing or yung spoofing. So, usually, nagsisend sila ng maraming emails and then kung sino yung kakagat doon sa, sa mga emails o sa mga messages na sinend nila. So, doon po nagsisimula yung scam na ito. So like I said, kung kayo unang kinontak, so usually ito po ay mga katulad ng mga nagpapanggap na AFAM or kung AFAM man sila ay hindi yan yung mga totoong naghahanap ng mga kasama. Usually sila yung mga foreigners kuno na only the purpose is mang scam. At ang next na nila is either pahuhulugin ang loob mo sa kanila, either sasabihin nila gusto kanilang maging sugar baby, so sila yung sugar daddy, sugar mommy. So yun yung mga ibang ideas. And then yung iba kunwari naghahanap ng mga boyfriend, girlfriend, magiging mag-boyfriend na kayo kaagad or even more magiging engaged na kayo. So so you're soon to be married, yung mga ganon. So dahil so you're someone special, kaya padadala nila kayo ng pera. Another sign na kaya ito nagiging scam ay yung pinadala sa inyong pera is malalaki. So hindi siya bumababa sa $1,000. So kung iisipin nyo, this is something na it's too good to be true. Na parang parang imposible naman na ganun agad ipapadala sa akin yung pera ng basta-basta. Kasi una, bakit siya nagiging questionable? Kasi unang-una, hindi naman kayo matagal na magkakilala, hindi pa kayo nagkikita. Bakit parang all of a sudden, parang super keen siya magpadala sa iyo ng pera? Di ba? Parang ikaw pa ipupush nila na kasi dahil marami akong pera, I like you to be my sugar baby. So, okay, magiging sugar mommy mo, sugar daddy. Yung mga ganon. So, yung mga foreigner na sabihin, dahil tayo, magkasintahan tayo, mag-aasawa na tayo. So, I want to support you. Kaya gusto kitang bigyan ng ganitong pera. So, pag kayo mga ganyan na yung mga tema ng mga ng mga AFAM o yung mga kausap ninyo, huwag po kayong basta-basta na-excite sa mga ganyan dahil another sign po yan na scam. Another sign na titingnan ninyo ay yung currency. So, mag-investigate din kayo kung halimbawa yung kumukontak sa inyo is sinabing ito ay galing sa Amerika. So, yeah, make sure and expect it na ang currency niyan ay dollars. So, if sasabihin nila na sa UK, so in UK it's pound. So, kung other part of Europe, po yan, ang currency po niyan ay euros. But hindi lahat ng nasa Europe ay euro ang pera. So katulad ng Norway, hindi po euro ang pera nila. Katulad ng UK, may sarili pong currency. So, and another sign na nagiging scam ay yung usually, kasi sasabihin nila, padadalang ka ng proof na nag-send sila ng pera from their international account directly to your GCash o Maya account.
So, yan po, sinearch ko po yan kung posible pa talaga nakakapagpadala ng pera from your international account to your GCash account. So, actually, hindi po yan posible. Ang nangyayari po is gagamit ng another platform katulad ng Remitly, ng Western Union, diba pang mga available remittances na yung gagamitin nilang platform, sila yung mga middleman, kumbaga. Halimbawa nga kung Remitly, yun nila ipapasok sa Remitly, and then yung Remitly naman ang papadala sa GCash. So, kaya scam yan kung sasabihin nila na nagpadala sila directly from their account to your GCash, na meron pang screenshot na or video na nag-withdraw sila from their own account to GCash. Kalokohan po yan, scam po yan. And then, ang pinaka-importante at bakit siya nagiging scam ay kapag yung resibong pinadala sa inyo ay meron siyang error message, sasabihin, your payment has been successful but kailangan mo munang mag-load. Dahil, sasabihin nila, marami silang sasabihin na kailangan mo mag-load sa iyong account dahil to verify your account, dahil hindi ka pa na-verified, or kailangan mo ng balance para dun sa mag-increase na yung iyong credit score. Or, the other reason sasabihin nila is for the fees na babayaran mo. So, katulad ng currency fees or exchange rate fees, yung mga ganyan, or anti-money laundering fees, sobrang laki nga ng pinadala sa'yo. So, lahat po yung mga excuses na yan, yung mga reasons na sinasabi na yan, ay hindi po yan totoo. Scam po yan. So, bakit po scam yan? Kapag sinabing just to verify your account. Kasi unang-una, you don't need to, load the money into your account para lang ma-verify ang iyong GCash account or yung My account. Para ma-verify ang inyong account, kailangan nyo lang mag-update ng details ninyo, upload your ID or other information, but it doesn't involve yung mag-upload ka ng pera or maglalagay ka muna ng balance sa inyong para ma-verify yung inyong account. So, mali po yan. At yung sinasabi naman for the currency, or the exchange rate fee. So, again, yung mga fee po na yan, na exchange rate na sinasabi nila, ay hindi po ang padadalhan o hindi po na kayo na pinadalhan. So, tatanggap lang po kayo. Dapat receiver lang kayo. So, tatanggap lang po kayo. Wala kayong babayaran. So, yun ang pinaka-importanting titingnan ninyo. At kung sasabihin nilang kailangan ng yan kasi for anti-money laundering, so lahat po yung kalokohan yan. And especially, kung magpapadala po sila online, hindi na po yan makikita yung error message na yan. Hindi na rin yan darating. They won't be able to produce that receipt na sasabihin successful pero may babayaran. So, kalokohan po yan. So, fake po yan. Scam yan. Meron din isa silang ipapagawa sa'yo na sasabihin nila, the transaction is pending. Or something na meron pang porsyento, yung parang to complete the process, kailangan ikumpleto mo to ng up to 100%. So, sasabihin nila, at the moment, ganito ka pa lang yung porsyento mo. So, let's say 50%. So, kailangan mag-load ka ng pera para tumaas siya. Then, once nakapag-load ka, tataas nga siya, magiging 70 or kung ano man. Pero, hindi yan, uunti-untiin kanyan na patataas na yung porsyento, pero hindi ibig sabihin matatanggap mo yan. Kasi kahit umabot pa yan ng 100%, may another excuse pa yan na sasabihin sa'yo. Kaya pag yan na pong sinasabi sa inyo, huwag kayo maniwala dyan dahil scam po yan. Another reason bakit ka pinapag-cash in, dahil sasabihin nila kailangan mong bumili or mag-load sa inyong wallet code, mag-load ng Razor Go, iTunes, yung mga ganyan. So, yan pong mga yan ay walang kaugnayan sa pagpapadala ng pera. Yan po ay for mga vouchers po yan na they use it to purchase something online. Katulad ng kung yung Razor Gold at yung Steam Wallet, ginagamit po yan sa gaming purposes. So, kung maglalaro ka online, yan po ginagamit niyan. Pero katulad ng iTunes or code na ipapabili sa inyo, ay wala pong kaugnayan lahat dyan sa sinasabi na babayaran na fee. Kaya nagiging scam yan kasi
inaano ka nila, they're gonna put you under pressure. So, sasabihin nila, yun na nga, kailangan mo ma-complete itong porsyento na to para maging 100%. Kung hindi mo to makukumpleto, may ma-invalid na yung pinadala mo at hindi na siya maipapadala sa'yo kasi nga it's invalid. So, or sasabihin nila, ibabalik na to sa sender kasi hindi mo na na-fulfill yung nila condition. Or sasabihin nila maaari kang makulong pag hindi mo ito binayaran kaagad, or sasabihin nila kung bawa sabihin ipapadeport ka nila, kung usually kasi yung mga kababayan natin na nakukontak nila na nasa abroad, sabihin nila so I'm an immigration officer na ako ang mag-aano sa'yo tungkol dun sa status mo dyan sa lugar. So yun, marami po silang panakot na sasabihin sa'yo, and another thing sasabihin nila na ipapadampot ka, ipapakulong ka, yung mga ganong pananakot. Or another thing is sasabihin nila papapatay ka, yung mga ganyan kasi nga nasa government sila, mga ganyang style. So ingat po kayo sa mga ganyan at don't believe any of that. Another common signs kaya ito nagiging scam ay yung mga grammar. So mapapansin nyo naman na kung sabihin nila they're from either American, they're from UK, usually at makikita mo naman talagang foreigner sila based on that country. So usually yung mga okay ang grammar niyan, di ba? Kasi yun ang mother tongue nila eh. Pero kung mali-mali ang grammar, so actually if you like, you can use ChatGPT to check kung tama yung grammar niyan at kung palya-palya, alam mo na ibig sabihin yan, hindi yan totoong foreigner. So, kaya, ayun. Another reason bakit ito nagiging scam ay kapag nakakatanggap ka ng message sa inyong WhatsApp, sa text, sa email na hindi tumutugma dun sa pinanggalingan. So, usually, make sure na kung makakatanggap ka ng mga gantong messages, ay huwag kang magkiklik ng link. Kasi usually, yan yung part ng scam, may mga link na kasama. Or minsan, kung titingnan mo at matatanggap mo ito sa inyong WhatsApp, makikita mo kaagad yung number kung saan ito nanggagaling. Majority of that nanggagaling lang sa, let's say, Pilipinas. So, kung yan ay international, di ba, hindi ka contact. At ang bangko, never contact yan sa mga recipient. Hindi sila kumukontak really. Dahil ang nila is, ang transaction is between the sender and them. So, kaya never na magkukontak sa inyo ang bangko or mga remittances o kung ano man directly. So, kung meron mang problema sa pinadala, hindi kayo ang kukontakin yung sender. So, kaya yung isang sign na natitingnan nyo po. And kung i-email man kayo, another thing na titingnan ninyo is kung tama yung email address. So usually, yung mga yan, kunwari sasabihin nila GCash, then pero yung pinakadulo nyo is Gmail. Ang GCash ay hindi gumagamit ng Gmail account. At ang mga bangko, hindi po yan nagamit ng Gmail account. So kasi ang Gmail is usually used for personal account. And then, another thing na titignan ninyo ay kapag yung text na sinasabi sa inyo, before nyo matanggap, or messages, before nyo itong matanggap, so either by text or ito by emails, ay usually kung may mag-ask sa inyo na kailangan nyo i-provide yung MPIN, PIN, or OTP code, bago nyo matanggap yung pinadala, scam po yan. Dahil ang GCash, ang Maya, ang mga bangko, yung mga yan ay never po yung magme-message sa inyo to ask to provide your personal information bago mo matanggap ang pinadala sa iyo, at never na mag-ask yan ng PIN, ng MPIN or OTP or passcode sa inyong mga account bago nyo ito matanggap. Pag yan yung ginagawa sa inyo, ay scam po yan kasi ginagawa lang po yan kung gusto nilang i-hack ang inyong account. Kaya so be careful po sa mga ganyan. Now na napansin nyo at lahat ng sinabi ko ay tumutugma sa nangyayari sa inyo ngayon, and then obviously because of that, yan po ay 100% scam. So, anong gagawin ninyo to protect yourself para hindi kayo ma-scam? Ang una pong gagawin ninyo ay never click any link na natatanggap nyo sa email, sa text. So, lahat po yan. So, ang gagawin nyo, kung may matanggap kayong message, kung sasabihin na sa GCash yan pinadala,
mag-login po kayo sa inyong Gmail account directly. Hindi po kayo, wag nyo pong i-click yung link na yan. So kahit send din po sa emails, wag po nyo i-click yung link. Kaya ko po sinasabi na wag nyo i-click dahil para kasi yan yung isang like I mentioned earlier, yan yung magiging possible na reason paano nila ma-hack ang inyong account. So, kasi, usually, mag-i-enter ka ng details mo. So, sila naman, yun ay maaring maaring platform na yon na ikinikip yung personal details na in-enter mo. So, kaya yun yung other ways na, na ma-hack ang iyong account. Second one, or the next one, ay connected dun sa unang sinabi ko, never share your personal details for the purpose of yun nga, kasi it is your personal details, you should not, give it away too easy like that sa mga taong hindi mo naman kilala. So, di ba, ingatan niyo po yan kasi it is your personal details. Kasi meron pong scam ngayon na identity theft na sinasabi at pwede rin pong gawin nila yan and gamitin to create an account and to use it for scam. And another thing and a very important thing na gagawin niyo ay i-report niyo po yan kaagad sa GCash or kung sa Maya at i-report sa PNP Anti-Cybercrime Group. So, ito po yung details kung saan nyo sila kukontakin at paano nyo sila makukontak. So, it's either via email or phone. So, ayan po yung detalye nila. Another way para maprotektahan ninyo ang sarili ninyo ay ignore nyo po ito. Huwag nyo pansinin, huwag nyo pagkaabalahan. Don't waste any time. Sinabi ko na po yan how many times. Don't waste your time and money sa mga ganito. So, if I were you, kung ako po sa inyo, i-delete nyo na po yan. Message na yan. It's not worth your time. Yun po. Anyway guys, I hope na nakatulong po ito sa inyo. Kung ito ay nakatulong, please like and subscribe and share nyo na rin po ang video na ito para marami pa po ang ma-warningan ng ganitong scam. Maraming salamat po. Hope to see you sa aking next video. Thank you. Bye-bye.